Hello, magandang hapon po sa ating lahat at sa oras na ito ay mag-uumpisa na tayo sa ating evangelism training at nandito pa rin tayo sa follow-up. So, dito tayo sa Roman numeral number 4, our willingness to go the duration. Ano bang ibig sabihin nitong willingness to go duration? Kapag word na duration, ibig sabihin process o pagtakbo. Kaya dito sa our willingness to go the duration, meron tayong tatlo, A, B, at saka C. Yung letter A, developing discipleship can be a lengthy process. Yung magde-develop ka ng mga followers mo ay isang lengthy process. Kapag sinabi nating lengthy process ay napakahabang proseso. So, ibig sabihin, hindi madaling mag-disciple, hindi madaling mag-share ng salita ng Diyos sa kanila, hindi madaling akayin sila agad o hindi sila agad madaling matuto. So, yung process ng discipleship napakahaba. Mahaba talaga kasi aalagaan mo sila, i-disciple mo sila, at may mga iba na hindi agad-agad natututo. So may mga iba mabilis, pero yung process talaga mahaba. So hindi agad-agad naaasahan mo na sila ay matututo o marami ng alam agad pagdating sa mga salita ng Diyos. Kaya nga aalagaan natin sila. So lengthy process. So dito sa developing discipleship can be a lengthy process. Meron tayong number 1, 2, at saka 3. Ano po ba ang number 1? Number 1, the illustration of spiritual multiplication in our previous study revealed that it takes nearly 6 years for noticeable growth to occur. So, ibig sabihin, yung pagdi-disciple natin sa kanila or yung spiritual multiplication, umaabot siya ng 6 years para makita mo na talagang malago na siya. Makita mo na talagang prepared na siya, equipped na siya. Pero salamat sa Panginoon at kayo kahit sa uh, maikling panahon ay marami na kayong natutunan. Pero naniniwala ako dito sa sinasabi niya na 6 years, mas lalago pa kayo, mas marami pa kayong malalaman pagdating sa doctrine, mas marami pa kayong malalaman pagdating sa salita ng Diyos. Kaya lengthy process. So kapag naabot niyo yung 6 years, asahan ninyo marami na kayong alam sa salita ng Diyos at meron ng pagbabago, malaking pagbabago, growth sa inyong buhay, hindi lamang sa character, kundi sa pagsisilbi nyo sa Panginoon. At number 2, sabi niya, even Jesus spent 3 years in developing His disciples. Si Jesus nga nag-spent ng 3 taon ng pamamalagi niya dito sa lupa. Nag-start siya ng ministry, 30 years old, at natapos ang kanyang ministry dito sa lupa when he is 33 years old. Kaya ibig sabihin niyan ay si Jesus mismo nag-spend siya ng 3 years sa kanyang pagdi-disciples sa mga disipulo niya. Kaya ibig sabihin, kasakasama niya ang kanyang mga disipulo ng 3 taon. So inaalagaan niya yung mga yan, tinuturuan niya ng salita ng Diyos, isinasama niya habang siya ay nagtuturo. Kapag nagtuturo si Jesus, nandoon siya, ay nandoon ang mga disciples niya. Ganoon po. So, at 3 din yung malapit sa kanya. So, si Peter, John, at saka si James. Lagi niyang isinasama kapag siya ay mananalangin. Lagi silang isinasama at iniiwan yung ibang mga disciples. So, 3. So, 3 yung mas malapit sa kanya. So, kapag kayo ay may mga followers na asahan ninyo na meron ding mga followers ninyo na mas malapit sa inyo na lagi nyong isinasama, lalo na yung mga active, yung mga madalas na sumasama. So parang kayo, 3 kayo na na ngayon ay aking isinasama. At number 3, Paul was in relative obscurity for 10 years before he began his missionary journeys. So si Apostol Pablo, 10 years muna siya. So 10 taon sabi dito na
Paul was in relative obscurity for 10 years before he began his missionary journey. Kahit si Apostol Pablo ay meron pang 10 taon ng pag-aaral, sabi ng mga theologians, bago siya mag-start ng ministry. Kasi hindi basta-basta ikaw ay sasabak sa ministry nang hindi ka prepared. Hindi ka pwedeng sumabak sa evangelism na hindi ka prepared. Hindi ka rin pwedeng mag-follow up na hindi ka prepared. So, kailangan dapat pinag-aralan ang lahat at pinagsikapan bago tayo bago magbunga yung ating mga gagawin or ginawa. Kaya dito sa number 3, Paul was in relative obscurity for 10 years before he began his missionary journeys. At letter B, willingness to go the duration requires. Willingness to go the duration requires. Anong nire-require ng nito, yung willingness mo na inaasahan mo na ito ay magiging mahabang proseso. So anong nire-require ng duration na ito? Number 1, vision. Dahil nga mahaba yung proseso, dapat meron din tayong vision. Number 1 dito, vision. The same vision Jesus had. So, ibig sabihin, yung mga vision na ng Panginoong Hesus na mangyari, ay yun din dapat yung vision natin. Ano po ba yung sinasabi sa Matthew chapter 13, verse 31 to 32? Basahin natin. Matthew chapter 13, verse 31 to 32. Matthew 13, 31 to 32. So, anong sinasabi dito? Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Sa 32, ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. 33, nagsasalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakul na harina, kaya't umalsa ang minasang harina. Ano po ba yung ini-explain dito mismo sa salita ng Panginoon about doon sa vision sa 31 at saka sa 32. So, nagpakita ang Panginoong Hesus, nagsalita ng talinghaga tungkol mismo tungkol ito sa talinghagang isinalaysay ni Hesus, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa. So, ibig sabihin yan, tayong mga mananampalataya ng Panginoon ay inihahalin tulad tayo kung ang ating pananampalataya ay tulad ng isang mustasa, ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, sabi niya, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. So, yung pananampalataya natin ang tinutukoy dito. Dapat yung vision natin ay makita natin ang ating sarili, makita natin ang ating mga followers na malago ang kanilang pananampalataya, matibay, matatag ang pananampalataya nila sa ating Panginoong Jesus. Ano pa yung susunod dito? Sabi niya, number 2, sabi niya dito, sa number 2, patience. After ng vision, patience. Willing to allow time for spiritual growth and for spiritual multiplication to occur. Patience. Sa pagmi-minister, sa pagpa-follow up natin sa ating mga na-evangelizean, kailangan natin ng matinding patience. Kasi iba-iba yung ugali ng ating mga pina-follow up. Iba rin yung pinapakita nila sa atin. So, kapag hindi pa natin sila nakakitaan sa una, pangalawa, pangatlo na ng paglago, hindi problema yun. Huwag tayo dapat ma-disappoint. Huwag tayo dapat parang mauma. Huwag tayo dapat na magsawa.
Kasi, hindi pa nila talaga nararating yung duration nila. Kaya pagtiisan natin yung mga pina-follow up natin. Kaya isa, dalawa, tatlo, kahit na nadidismataya tayo dahil parang wala tayong nakikitang pagbabago sa kanila, ituloy-tuloy lang natin ito. Dahil naniniwala ako, pagdating ng panahon, maglalago yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. So, lengthy process talaga yon, mahabang proseso talaga bago mo makakitaan sila ng tunay na paglago. So, kailangan natin ng patience. At letter C, could this explain why some do not persist in this work? Sabi niya dito, could this explain why some do not persist in this work? So maraming mga mananampalataya hindi na nagpapatuloy o hindi na ginagawa yung trabahong ito. Yung magtrabaho sa ubasan ng Panginoon, yung mag-follow up. Kasi nagsasawa na sila agad. Kasi sumusuko sila agad. Hindi lang nila nakakitaan ng pagbabago, ay nadidismaya na sila. Tandaan ninyo, ang Panginoon pa rin ang siyang kumikilos sa kanilang buhay. Ang trabaho lang natin, magpahayag ng salita ng Diyos, ipangaral ang katotohanan sa kanila ayon sa Biblia at alagaan sila. So ang Diyos na ang bahala na umukaw, ang Diyos na ang bahala na humipo sa kanilang mga puso at darating yung panahon, mababago din ang kanilang mga buhay. Kung nakikinig naman sila at hindi ka naman tinatakasan, hindi ka naman inaalisan, at interesado naman sila, huwag mong susukuan kasi yung mga yon, yung mga iba, hindi agad nila na-adapt o na-accept yung mga salita ng Diyos. Ngunit meron kaunti, may mga kaunti na tumatatak sa kanilang mga puso. Kaya pagtiisan at pagtiyagaan natin sila. Huwag natin silang sukuan. Sa number 1 dito, sa letter C, what kind of students of God's Word do they see in us? Anong klase daw ng estudyante ng salita ng Diyos ang nakikita nila sa atin? Tayo ba ay mga estudyanteng sumusuko na lang? Tayo ba yung mga estudyante na nakikita si Jesus sa ating mga buhay? Tayo ba yung estudyante na may consistency? Yun po. Kaya dito, could this explain why some do not persist in this work? We are a society, sabi niya, motivated by get-rich-quick schemes, fed by fast food restaurants. Kaya sinasabi dito, we are a society motivated by get-rich-quick. So, ibig sabihin, ang gusto natin puro instant. Instant na maakay sila agad, instant na manampalataya sila agad. So, kapag sinabi nating instant, pagdating sa pangangalaga, sa pananampalataya ng mga pina-follow up natin, kapag in-instant natin sila, gusto natin instant, parang pino-force natin sila, pinipersa natin sila na gawin yung bagay na yun kahit hindi pa naman sila handa. So, kapag instant, o kaya kagaya ng mga instant restaurant, instant noodles, instant shims, parang quick, mabilisan. Gusto natin mabilisan yung lahat ng bagay. So sa pagpa-follow up po, hindi po yan dapat mabilisan. Dahan-dahan po yan. It takes a long time para talagang maano natin sila, na makuha natin. It takes a long time din para sila ay totoong manampalataya sa Panginoon. Marami pa talagang minsan iikot sa kanilang buhay, minsan may ups and down, merong lulubog lilitaw. So hindi pa talaga totally malago ang kanilang pananampalataya. Pero dahil ikaw ay nagtitiis na alagaan sila, pina-follow up sila lagi, yun, nakikita nila yun sa iyo. Although minsan hindi nila pinapakinggan yung salita ng Diyos, pero nababasa nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. So tandaan natin yan, napakahalaga po na magtiis tayo. So hindi instant, hindi quick, hindi mabilisan lahat ng bagay, hindi kagaya ng mga fast food restaurants. Number 2, we want salvation in 4 or 5 easy steps and a little cost. Gusto natin daw yung salvation ay
ano dito, 4, 5 easy step lang. Parang kapag finalo up mo, babalikan mo, susunod ano, balik ka, pang-apat na balik ay malago na. Parang ganun yung ano, yung ibang mga mananampalataya kapag gusto nilang mabilisan na makuha o manampalataya yung isang tao maglingkod sa Panginoon agad. Pero hindi nangyayari yung mga bagay na yan agad. So it takes a long time. So dito, sabi niya, we want salvation. Sabi niya, in 4 or 5 easy steps and a little cost. Maraming mga gusto quick agad. Tapos, para ano, less effort, less expenses, less cost. So, ibig sabihin, hindi ka magsasacrifice ng napakaraming sacrifices. So, yun yung gusto ng iba. At gusto rin natin yung ganun. Kaso lang, hindi yun magiging effective. Kung ako, gusto ko rin na maging ganun yung process na gusto ko agad, mawin agad sila sa Panginoon, tapos aaten sila agad. Pero hindi pala ganun dapat. Dahil hindi agad-agad nila ma-absorb yung salita ng Diyos at hindi agad sila magdidesisyon at hindi agad-agad mababago yung kanilang puso at isipan. So, tiis-tiis lang mga kapatid sa pangangalaga sa mga na-evangelizean. So, pangatlo, sabi niya dito, we must be willing to endure like Jeremiah, who labored for 50 years with little to show for his labors. So, ibig sabihin, sabi niya, maging katulad tayo kay Jeremiah na willing to endure, willing na i-endure lahat. So, ibig sabihin, kahit ano yung pagdaanan niya, kahit ano yung kanyang maranasan, basta ang focus niya, kaluluwa, magpapatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon at magpapatuloy siya na mag-labor para sa Diyos, para ipakita ito sa mga labors. So, ibig sabihin, patience, ang laki ng pasensya, ang laki ng sacrifices ni Jeremiah. So, pagdating sa pagpa-follow up, malaki din yung magiging sacrifices natin. Magsasacrifice tayo ng napakalaki. Merong iba din, magsasacrifice tayo ng konti. Pero karamihan talagang maraming sacrifices ang ating ibibigay para maabot natin ang mga kaluluwa. So, magtatapos na ako dito. Indeed, sabi niya, the fruit of our labors in follow-up may sometimes not show up until after we are gone. But with faith and vision, we will not grow weary. Sabi niya dito. So indeed, sabi niya, the fruit of our labors in follow-up may sometimes not show up. Sabi niya, hindi. Parang minsan yung ating pagpa-follow up ay hindi natin agad-agad nakikita. Parang kapag natin, kahit na matagal na tayo nag-share sa kanila, parang hindi pa natin nakikita yung pagbabago, changes sa kanilang mga buhay. Sometimes yung waiting napakatagal talaga. Merong iba mabilis, merong iba in the middle. So ganun po yung proseso. Hindi madali. So yung labor natin, akala natin nababaliwala, akala natin parang walang saysay, pero pag sumuko tayo, dun hindi natin alam na dun na pala magi-start yung kanilang paglilingkod talaga sa Panginoon. Paano kung sumuko tayo at doon na sila nag-start? Kung may pumuntang iba, sila ang nakakuha at ready na. Harvest na nila. Hindi sila ang nagtanim, pero sila ang nag-harvest. Kaya huwag nating sukuan ang bawat isa sa kanila. Kailangan magtiis tayo hanggang sa huli. Para sanpat, our labor in the Lord is not in vain. But with faith and vision, we will not grow weary. So, ibig sabihin, by faith, at saka yung vision natin, yung pagnanais natin na mawin ang kanilang mga kaluluwa, we will not grow weary.
Sa halip, we will stand, we will start, we will grow kasama ng mga pina-follow up natin. Makikita natin pagdating ng araw, masisiyahan tayo dahil mag-grow na sila sa kanilang pananampalataya. So, I encourage you not to give up sa mga tao na na-evangelize ninyo. Dapat na hanggat hindi pa natin sila nakakakitaan ng paglago, huwag natin silang tigilan, ipagpatuloy lang natin yung ating pag-share sa kanila. Trabaho natin yon at ang Diyos na ang bahala na magbago sa kanilang mga buhay. Tayo lang nagbabahagi, ang Diyos ang humihipo sa bawat isa sa kanila. So, maraming salamat sa pagkakataong ito at God bless everyone.